Nag-shimmy move pa itong si Klay Thompson nung first half ng game versus Indiana Pacers na meron silang dalawa ni Steph na tig 15 points. Masama pa ang record ni Klay Thompson ngayong season kapag home court nila. Yun nga lang, after ng shimmy niya, mukhang sumimangot si Klay Thompson nung second half dahil nag-struggle na siya. Sa third quarter or second half, nagkaroon doon ng 36-21 run ang Pacers. Lumamang sila papasok ng fourth ng 102-88. Hindi na nagpahabol noon ng Indiana. So ito yung nababasa ko ngayon sa mga analyst or doon sa mga sports website. Naiiwasan ng mga teams na makakatapat ang Golden State or kaya Lakers pagdating ng playoffs or play-ins dahil nga kina LeBron at Steph. Meron kasing unusual stats dun sa dalawa. Dati si Steph, kapag galing injury or bumalik siya after ng injury, kakatakutan kasi nagiging unstoppable. Siguro naalala nyo naman dati na ilang games siyang nag-dominate noong 2021 at 2022 after niyang manggaling sa injury. Ngayon mukhang nawala na ang ganong klaseng step ng Golden State. Ang kartada ni Steph mula sa 3-point area. Nung unang balik niya versus Lakers yun, meron siyang 31 points. Pero 3 out of 10 sa 3-point area. Nung next game, 27 points pero 4 out of 13 sa beyond the arc kontra Knicks. Nung Memphis naman, tinambakan nila yun Nasa 14 points, 4 out of 7 nun. Pero sa Pacers, meron 25 points, 11 rebounds, 5 assists. Pero nasa 6 out of 18 mula sa 3-point area si Steph, 33%. Tatlong games ng si Steph ay below 40% sa 3-point area. Ngayong season naman ay may tatlong games na walang naipasok mula sa beyond the arc si Steph. So hindi usual numbers sa kanya yon. Hindi rin naman ganong kataas ang minutes ni Steph ngayong season, bumaba pa nga. 32 minutes per game ang pinakamababa since 2018. So hindi ko na sinama doon yung na-injure siya noong 2020. Kay Steph kasi, hindi lang basta volume ng naipasok niyang 3-point shot yun, kundi kung ilang percentage ang naipasok niya sa ilang attempts. Ang next 5 games ng Golden State manggagaling dito sa road. Actually 7 yun dahil babalik sila ng April 3 sa home court nila tapos dalawang sunod ulit na road games. 4.5 games ang lamang naman nila sa Houston. Ang Lakers naman panalo sa Philadelphia na si D'Angelo na merong 14 points at 4 out of 10 sa beyond the arc ang naging franchise leader ng team mula sa 3-point area. Si D'Lo naman talaga ang best shooter ng Lakers ngayong season. So napanood nyo na naman siguro yung highlights ng game. Ang sunod kasi makakalaban ng Lakers ang Indiana Pacers. Dahil tinalo ng Lakers ang Philadelphia, binigyan nila ng pagkakataon na makalamang ang Indiana ng 3 games kontra Philadelphia para sa top 6. Ito kasi yung unusual stats sa Lakers. Isang beses pa lang sila nagkakaroon ng 4-game winning streak. Yun ang pinakamahaba ngayong season. Since All-Star break, hindi pa ulit sila nagkakaroon ng 3-game winning streak. Ang pinakamahabang losing streak ng Lakers, 4. Na kung magkakaroon ng winning streak ang Lakers, aasahan mong hanggang 3 lang yun. Ito yung unang beses na magtatapat talaga ang Lakers at Pacers after play-in tournament. Sa overall ranking, ang Lakers ang pang-5 sa buong NBA pagdating sa may magandang home court record. Sa top 20 teams, ito yung kasama sa top 10 ng kada conference. Ang Lakers ang worst team pagdating naman sa road games. After Indiana Pacers, magkakaroon ng Lakers ng 6 straight na road games at ang pinaka-top opponent nila doon, Milwaukee Bucks. 2 games naman ang winnable. Yung iba, 50-50 chances na. So based sa record ko, ang Lakers makakakuha ng at least top 8 or top 7 sa standing pagdating ng play-ins. Magkakaroon sila ng home court advantage kung saan mas malaki ang winning rate nila kumpara sa maglalaro sila sa road game. Technically, sila yung top 5 best team sa buong NBA pagdating sa home court record. Parang Houston Rockets, kung hindi sila natatalo sa road games or nakakakuha man lang sila ng 50% winning rate sa road, ay kasama sila sa top 6.